kami magiging sulit. Napakatanga namin. Puro history yung bahay namin sa Marawi. Nasunog, nasira. Hindi ba binayaran tapos makaduderte pa kami. Ano yun? Ano ako, sira ulo? Trupang Ilonggo. Please just... Sa likod, nagharap na yon sa 10 ng aming mga kasama. Ito, siguro ko, aabot kami dito ng mga 10,000 mamaya. Pagdadatingan pa lang yan mamaya. Pero ang panawagan namin sa mga destabilizers, please itigil na lamang po ang sobrang pag-atake sa gobyerno. Hindi po yan makakatulong. Ang pag-atake niyo po sa gobyerno ay pag-atake mismo sa mga mamayang Pilipino. Ito po ang tagapagtaguyod ng pagkakaisa. Kung wala pong pagkakaisa ang bayang Pilipino, patuloy tayo magwawatak-watak. Nandiyan na, kahit ang Iglesia ni Cristo, ayaw niya pong i-impeach si Sara Duterte in a way na ayaw niya na ng gulo. Pero ito po ay pagsuporta. So, natin po mensahe niyo sa ating Vice President niya si Sara Duterte. Nagkasalit kami. Una, dahil sa kanyang threat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung yan man ay silakbo lamang na iyong damdamin, yan lamang ay dala ng iyong galit, hindi po yan nakakatulong. Bilang Vice Presidente ng bansang Pilipino, inihalalkan namin, tumulong kami sa inyong kampanya noong during the time of 2022. Hindi lang namin naman yan. Matagal na namin tinulungan inyong pamilya. Kami, tagapagtaguyod kami na mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sinuportahan ka namin. Itigil nyo na po ang sobrang pagsawalang bahala ng kung ano talaga ang layunin. Dapat makinig tayo sa kung sino ang pinuno ng bayang Pilipinas. Kung ang pagkakataon ninyo, Ma'am Sara, kung kayo ay tatakbo bilang presidente, hindi po ito ang oras. Ang oras po natin ay para matupad ang bagong Pilipinas, yun ang pangarap ng ating mahal na Pangulong. Maraming salamat po, sir. Salamat po. Sir, may tanong lang po ako. Kayo yung presidente ng IBBM po. Ilang taon ho kayo nung panahon ng 1986 with the power? I was just 4 years old. 4 years old. Pero, Marcos Jones na tayo? Actually po, kami bilang ako po talaga, kamag-anak ako ng mga Robredo. From Bicol Region po, from Magallanes, Sorsogon. Alam nyo naman po ang baluarte ng mga but during the time of 2017, I organized this one to protect, in stand with the truth hanggang sa dumating na sa punto na nailugok natin ang mahal na Pangulong. Ibig sabihin po, namulat kami na ang pagkakaisa po, ang panawagan ng pagdadamayan, ng pagtutulungan, ng tunay na paglasakit sa kapwa ay hindi yung partisan tayo, hindi tayo bias. Kahit kami taga Bicol kami, mahal namin ang mga Ilocano. Ganun din ang mga Ilocano, mahal namin taga Bicol. So ibig sabihin, totoo kami nanindigan ngayon, totoo kami humarap sa inyo. Totoo po ang panawagan ng isang bansa Pilipino. Mahalin po natin si Sir BBM, totoo po ang kanyang dalangin, totoo po ang kanyang mitiin, totoo po ang kanyang pangarap para sa ating pamayanan at sa bayang Pilipinas. Tanong ko lang po, bilang supporter po ng ating Pangulo, ang pamilya nila, kayo rin ho, tinatanong ko rin ho kayo, naabutan nyo yung EDSA People Power 1. Ano ho ang naramdaman nyo? Nasaktan po ba kayo? Ano ho naging pakiramdam nyo tuwing makikita nyo itong People Power Monument? Kayo po, sir. Yung makikita nyo yung People Power Monument. Actually, the People Power Monument symbolizes the unity of the power of the Filipino people. Ngayon, kung ito ang magiging daan, tumatayo kami ngayon. Hindi ito bilang ipapagsakin ng gobyerno, kundi itayo ang ating gobyerno. Tulungan ang gobyerno. Okay, so ito, tanong ko naman po sa inyong lahat. Pumasok po ba sa hinagap ninyo? Have you ever imagine to be here, mga Marcos Toyos, na nasaktan noong February 1986? Naisip niyo po ba na kayo ay aapak dito? Hindi. Pero ngayon, masaya po ba kayo na nandito tayo? Tama po yung sinasabi nyo. Ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng national unity. Tama? Yun.
Maraming salamat po. Ay, baby! Never. 90% ang kamusliman. Sadyang fake news lang yung mga vlogger na yun na nagsasabi. Ako magaling din ako mag-vlogger. Fake yun. Sir, pwede magtanong. Ano ba yun? Bakit po hindi kayo sumama sa kanila? Ano po ang pinaglalaban natin na hindi po kayo sumama sa mga sinasabi ng mga tanga na umalis na po sila sa ano o yung suporta nila sa Siyempre po, ano po ba ang hinahanap mo? Nandito na tayo sa, ano ba yung bagong Pilipinas. O, ano pang hinihintay natin? Nandito na yung mga leaders na may malaking pinag-aralan. Nakita na natin ang Pilipinas, kumasiso. Huwag natin pakinggan yung mga sinasabi nila. Yung bato nila kay BBM na yung 20 pesos na rice. Bakit hindi natupad? Natural, nagkaroon po tayo ng disaster. Saan ba kukunin ng 20 pesos? Walang nagawa ang presidente kasi lahat ng palay sa buong Pilipinas ay nasira po. Ito po. wala sa mga karatang nila na ang pagbulo at bangag Katingan po. yung mga karatang nila na gano'n. Hindi po kayo naniniwala. Sa totoo lang, ganito kasi yan eh. Patuhan ng mukha yun. Ano naman ang silbi ng mga ganyang bangag? Wala po tayo makukuha sa mga ganyang patuhan mo. Hindi po yan maganda. So, lahat naman ng tao may mukha, may gwapo, pero nagkataon lang na si Marcos talaga, ganun talaga ang itsura ng kanyang pagmumukha. Wala tayong magawa yan. Sir, tanong ko lang sir, ang sabi lang nila, pag ikaw ay nasa Mindanao, ay sulit, Hindi ako naniniwala dyan. Kami magiging sulit, napakatanga namin. Puro history yung bahay namin sa Marawi, nasunog, nasira. Hindi ba binayaran tapos makaduderte pa kami. Ano yun? Ano ako, sira ulo? Sir, ganito po. Di ba, kayo po ay binabanggit niyo po yung tungkol sa Marawi kasi si Bastian Duterte nagsalita rin po siya na kung sila daw ay makakabalik po sa gobyerno sa 2028, hawakan niya ang DND at sinasabi niya gagawin daw po niya na Marawi yung Ilocos. Ano po ang nararamdaman niyo doon since kayo po ay may sariling experience doon sa ginawa nila sa Marawi? Sa inyo po? Alam niyo po, ganito yun. Sa katotohanan, hindi po ako naniwala. Ganito kasi, ang Marawi City, kung totoo yun, gumanda yung kalahati sa Marawi City. Pero alin ba ang importante? Yung gumanda, yung pahirapan mo yung maraming tao. Alam mo sa totoo lang, doon masira ang Marawi, maraming mga dukha ang umangan. At maraming mga mayayaman, o maraming mga dukha naging mayaman. Ganun lang yung parang nagpalitan. Alam mo, sa nangyari sa Marawi, yung mga taong walang kapira-pira, nagkaroon pa ng mga magagandang bahay. Sila yung nagbigyan ng pagkakataon. Sila yung umani sa sinasabi nilang na pinabibigay nila. Wala po yun. So may pros and cons po yun yung nangyari na yun sa Marawi. Saturday! Saturday naman. Bin, makikita ka nila.
Regio, sila ang babayaran namin. Hindi, grabe oh. May paparating pa body oh. Grabe oh. May dumating pa talaga oh. Mapapahiya na ba? Tignan mo mga kababayan ha. May nagtitinda dito, kanya-kanya pili po sila sa mga pagkain mga kababayan. Na mga nagtitinda rito. Tignan po sila mga kababayan. Ganyan yung supporter sa BBM. Tumibili at nagdadala ng kanilang mga pagkain. O tara na, tara na. Oh, yan. Grabe na. Nanay oh. Grabe ba talaga yung ano ng mga Marcos. Si nanay, tingnan nyo mga kababayan ha. Sa senior, Senior na po yan mga kababayan, pero tingnan nyo naman ang suporta niya. Grabe. Oh. Lunay. Ayan o. Ayan. May nakikita kong naka-white na sombrero. Pero naka-red siya, naka-red ng damit ha. O yan mga kababayan. Ayan. Hindi naman sila nang gugulo. Kukuha ng video. Ayan Kita o. ko rin sa rally doon sa ano. Sa Itza. So yun guys, may ay sige po, thank you po. May mga nakikita ko kaming mga didilis na vlogger dito na nandito. Pero welcome po, hindi ho kami ganun. Mga kababayan. Dito! Oh! Kami naman ngayon! Ayan. Tara, tara. Welcome po kayo dito mga sa mga didilis vlogger. Welcome na welcome po kayo. Pwede ho kayong pumunta. Mababait po mga loyalista. Hindi po nangaaway. Hindi po nangaaway ang mga loyalista. Hindi kagaya nyo nanunugod. Eto po mga loyalista. Para po sa bayan, para sa ating Pangulo. Nakikisa yan.